Sa isang liblib na barangay sa gilid ng bundok ng Maligaya sa Mindanao, dumating ang utos na malinaw at walang puwang para sa pag-aalinlangan. Bilang isang sundalo na may higit 20 taon na serbisyo, si Sergeant Jose Ramirez ay sanay na sa init ng putukan, sa bigat ng uniforme na basang-basa ng pawis, sa gitna ng pagbuhos ng ulan na tila walang katapusan, at sa amoy ng usok mula sa baril na kadalasan ay nagsisilbing hudyat ng panganib na maaaring wakasan ang buhay sa isang iglap. Ngunit may isang operasyon sa kanyang karanasan na hanggang ngayon ay hindi niya lubos maisip kung paano niya nalagpasan. Isang gabi na nagdala sa kanila sa pinakamalalim at pinakamadilim na bahagi ng kabundukan, kung saan ang init ng araw ay walang saysay kumpara sa lamig ng takot na sumisingaw mula sa bawat anino. Ang misyon ay magsagawa ng reconnaissance sa isang liblib na barangay, ayon sa mga ulat na may presensya ng armadong grupo roon. Ngunit kakaiba ang mga sinasabi ng mga residente na nagbigay ng impormasyon, hindi lang daw basta tao ang kalaban kundi mga nilalang na matagal nang binubulong-bulong sa paligid, mga kwentong pampatakot na tila buhay na buhay sa dilim ng gabi. Bilang isang sundalo, sanay si Sergeant Ramirez na ihiwalay ang realidad sa mga alamat, ngunit hindi niya maikakailana sa mga baryong kasing liblib ng lugar na iyon. Ang mga alamat ay minsan humahalo sa katotohanan, na para bang ang mga kwento ng matatanda ay maisariling buhay na gumagapang sa dilim. Dumating sila sa paanan ng bundok isang hapon, at kaagad naramdam ang kakaibang katahimikan na tila kumakapit sa bawat dahon at sanga. Tanging huni ng mga uwak na parang nagbabanta at langit-ngit na mga sanga na tila sumisigaw sa hangin ang maririnig, na bawat tunog ay nagpapadagdag sa bigat ng hangin sa kanilang dibdib. Sa bawat hakbang nila pataas, ramdam niya ang init ng lupa na tila nasusunog sa ilalim ng kanilang bota, ngunit mas matindi ang pakiramdam na may nakamasid sa kanila mula sa kung saan. Isang presensya na hindi nakikita ngunit ramdam sa bawat hininga, na para bang ang mga puno ay may mga mata na sumusunod sa bawat galaw nila. Ang mga puno sa paligid ay matataas at siksik ang mga dahon, lumilikha ng makapal na kisam na humaharang sa liwanag ng araw, na bawat sinag na nakalusot ay tila nahihirapang makarating sa lupa, na nag-iiwan ng mga anino na gumagalaw ng kusa. Nakahanda ang kanilang mga sandata, ngunit ang kanyang dibdib ay tila binibigatan ng isang hindi nakikitang kamay, na bawat hakbang ay nagpapalakas ng pakiramdam na sila ay hindi lamang ng huli kundi sila rin ay hinuhuli. Habang tumatagal ang pag-akyat, mas lumalalim ang kagubatan, at ang liwanag ay unti-unting nawawala, na tila ang gabi ay maaga nang dumarating kahit 3:00 pa lamang ng hapon. Mula sa itaas ng bundok, may nakikita siyang mga lumilipad na anino na tila kumikislap sa kaunting sinag ng araw, na ang bawat pagaspas ng pakpak ay parang hudyat ng panganib na papalapit. Hindi niya agad ito pinansin, iniisip na baka mga paniki lamang, ngunit kakaiba ang hugis ng kanilang mga pakpak, mas mahahaba, mas manipis, at tila kumikislap na may kakaibang ningning kapag nasasapawan ng liwanag, na para bang hindi sila basta hayop kundi mga nilalang na may layunin. Nakikita niyang paikot-ikot sila sa iisang lugar, na tila may binabantayan o pinapalibutan, at bawat paglipad ay nagpapadagdag sa kanyang kaba, na para bang ang mga ito ay naghihintay ng tamang oras upang umatake. Pagdating nila sa gitna ng kagubatan, napansin niyang kakaiba ang amoy sa paligid. May bahid ng bulok na karne, halong asim ng dugo na tila sariwa pa, at isang uri ng halimuyak na nakakasulasok sa ilong, na bawat hininga ay nagpaparamdam ng kamatayan na malapit na. Alam niya ang amoy ng kamatayan sa larangan ang digmaan, at ito ay walang pagkakaiba, na bawat whiff ay nagpapaalala sa kanya ng mga bangkay na naiwan sa battlefield, ngunit dito ay mas matindi, na para bang ang hangin mismo ay nabubuhay sa bulok na laman. Nakita niya ang baryo na tinutukoy sa mapa, subalit wala silang nadatnang tao, tahimik, parang abandonado, na ang bawat bahay ay yari sa kahoy na halos gibana, at ang ilan ay may bakas ng sunog na tila gawa ng hindi natural na apoy. Sa lupa, may mga marka na tila pinagdaanan ng mabibigat na paa o kuko na matatalim, na bawat bakas ay nag-iiwan ng dugo na tuyo na ngunit may amoy pa rin ang sariwang karne. Sa gilid ng isang kubo, may natagpo silang mga buto ng hayop o baka ng tao, na malinis ang pagkakanguya, na para bang nilapan ng mabangis na hayop, ngunit kakaiba ang pagkakaputol ng mga buto. Parang gawa ng matalas na kasangkapan na hindi lang pangkaraniwang ngipin, na bawat buto ay may bakas ng mga ngipin na tila kayang durugin ang bakal. Habang sinusuri niya ang paligid, naramdaman niya ang pag-ihip ng malamig na hangin na maihalong amoy ng dugo. Kasabay nito ay narinig niya ang mababang alingaw na parang huni ng ibon, ngunit mas malalim at mas nakakakilabot, na dumediretso sa kanyang kalamnan at nagpapatindig ng balahibo.
Nakatingin siya sa dilim ng gubat, at sa gilid ng kanyang paningin, may dumaan na mabilis na anino na tila gumagalaw ng mailayunin, at nang lingunin niya, wala na ito. Ngunit ang pakiramdam na may nakamasid ay nanatili, na para bang ang mga puno ay may buhay na sumusunod sa bawat galaw niya. Sa unang pagkakataon sa kanyang serbisyo, ramdam niya ang matinding kaba na hindi dulot ng bala o granada kundi ng isang uri ng kalabang hindi niya lubos maunawaan, na ang bawat segundo ay nagpaparamdam ng kamatayan na papalapit. Doon niya naisip na baka nga may katotohanan ang mga alamat na matagal nang ikinukwento ng matatanda, at ngayong narito sila, wala nang atrasan. Hindi niya alam na ang gabing iyon ang simula ng pinakamamatinding bangungot ng kanyang buhay, bilang isang sundalo, na ang bawat hakbang ay naglalapit sa kanila sa isang katotohanan na mas madilim kaysa sa gabi mismo. Sa paglipas ng oras, unti-unting sumisiksik ang katahimikan sa buong paligid, na sa loob ng kanilang kampo, ramdam ng bawat isa ang bigat ng gabi na tila humihigop ng lahat ng tunog, iniipit ang hininga at pinapabilis ang tibok ng puso. Nakahiga siya sa loob ng maliit na tolda, pero hindi siya mapakali na ang init ng gabi ay tila mas matindi na maihalong amoy ng bulok na nagpapaduwal. Nakarinig siya ng mga yapak na hindi galing sa kanilang mga kasama, magaan na tunog na parang hayop na nagmamasid mula sa dilim, na bawat yabag ay nagpapatindig ng balahibo at nagpaparamdam ng panganib na papalapit. Nakita niya ang mga mapupulang mata na kumikislap mula sa mga anino, na bawat kislap ay parang turo ng kamatayan, at ang dilim ay tila mas makapal, na maisariling buhay na pilit silang binabalot. Nakahiga siya sa loob ng tolda, ngunit ang kanyang dibdib ay tila binibigatan ng isang hindi nakikitang kamay, na bawat hininga ay nagpaparamdam ng presensya na gumagapang sa dilim. Sa unang pagkakataon, ang kanyang rifle ay tila walang silbi, dahil ang kalaban ay hindi tao kundi isang bagay na mas matindi, na ang bawat alingaw-ngaw ay nagpapaalala sa kanya ng mga kwento ng matatanda tungkol sa mga aswang na nagpapanggap bilang tao sa araw at nagiging halimaw sa gabi. At sa gabing iyon, ang kanyang takot ay naging katotohanan, na ang bawat segundo ay naglalapit sa kanila sa isang laban na hindi para sa buhay kundi para sa kaluluwa. Habang lumalalim ang gabi, nakarinig siya ng malakas na kaluskos mula sa kanang bahagi ng perimeter. Sumunod ang matalim na tunog ng kahoy na nabali na tila gawa ng isang hindi natural na lakas, at ilang segundo pa. Sinundan iyon ng uga ng lupa na para bang may mabigat na bumagsak, na ang tunog ay nag-echo sa dilim na nakakapangilabot. Agad siyang tumayo, kinuha ang kanyang rifle at lumabas ng tolda, at sa gilid ng kampo, nakita niya ang isa sa kanilang kasamahan na nakatunghay sa dilim, naninigas ang katawan na para bang nakakita ng multo. Nang lapitan niya, doon niya nakita kung ano ang nasa harap, isang nilalang na mahaba ang mga galamay, payat ngunit matikas ang tindig, at ang balat ay kulay abo na may bakas ng maliliit na kaliskis na kumikislap sa kaunting liwanag, na bawat galaw ay nagpaparamdam ng panganib na hindi maipaliwanag. Ang mga mata nito ay napupula at sa bawat paghinga, lumalabas ang singaw ng amoy bulok na nagpapaduwal, at ang bibig nito ay punong-puno ng matatalas at mahahabang ngipin na tila kayang pira-pirasuhin kahit bakal, na bawat ngisi ay nagpapatindig ng balahibo. Bago pa siya makapagpaputok, biglang sumirit sa gilid na nilalang ang isa pang anino, mas mabilis kaysa sa inaasahan, at isang matinding sigaw ang bumulaga mula sa kabilang dulo ng kampo. Kasunod ng putok ng baril at mga yabag na tila umaalulong na para bang mula sa impyerno. Lumitaw mula sa dilim ang tatlo pang nilalang, lahat ay may pare-parehong mga matang pula at ngising nakakatindig balahibo, na bawat isa ay tila gumagalaw ng mailayunin na wakasan ang kanilang buhay. Doon na nagkaputukan, ang hangin ay napuno ng amoy ng pulbura at dugo na sariwa, na bawat putok ay may kasunod na alulong o sigaw ng halimaw na nagpaparamdam ng katapusan. Ngunit sa kabila ng tama ng bala, hindi sila agad bumabagsak, para bang ang mga sugat ay mabilis na naghihilom at lalo lamang silang nagiging mabangis, na ang bawat sugat ay nagpapalabas ng itim na dugo na sumisingaw sa hangin. Habang abala sila sa pagpapaputok, may naramdaman siyang malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat mula sa likuran, na ang hawak ay tila yelo na dumadaloy sa kanyang dugo. Sa bilis ng pangyayari, tumalikod siya at bumanat ng putok, subalit walang tumama. Sa halip, nakita niya ang isang nilalang na gumagapang sa dingding ng isang bahay gamit ang mahahabang kuko nito na kumikislap sa dilim, na bawat galaw ay nagpapatunog ng kaluskos na nakakapangilabot. Ang gabi ay naging isang bangungot na buhay, na ang bawat segundo ay puno ng takot na hindi niya naranasan sa digmaan, dahil ang kalaban ay hindi namamatay sa bala kundi tila bumabalik ng mas malakas. Naghihintay ng pagkakataon upang lumapa ng laman.
Sa gitna ng laban, nakita niya ang isa sa kanyang kasamahan na nahila ng isang nilalang sa dilim, at ang sigaw nito ay nag-echo sa gabi, na ang bawat hiyaw ay puno ng sakit na hindi maipaliwanag, na ang dugo ay tumalsik sa lupa na tila ulan ng kamatayan. Pinilit niyang sumunod, ngunit ang dilim ay tila sumasakop sa kanya, na ang bawat hakbang ay nagpaparanas ng lamig na gumagapang sa kanyang balat. Sa wakas, nakita niya ang nilalang na lumilipad sa itaas, na ang pakpak ay pumapagaspas na may tunog ng kamatayan, at ang kanyang kasamahan ay nawala na sa dilim, na ang tanging natira ay ang amoy ng dugo na nananatili sa hangin. Ang gabi ay naging isang walang katapusang bangungot, na ang bawat alingaw-ngao ay nagpapaalala sa kanya na ang mga aswang ay hindi lamang alamat kundi buhay na panganib na naghihintay sa dilim. Sa sumunod na mga oras, ang laban ay nagpatuloy, na ang bawat putok ng baril ay tila walang epekto, at ang mga nilalang ay bumabalik ng mas mabangis, na ang bawat atake ay puno ng gutom na hindi mapawi. Sa wakas, sa pamamagitan ng dasal at sandigan, nakaligtas sila, ngunit ang karanasan ay nag-iwan ng anino sa kanyang buhay, na ang bawat gabi ay puno ng takot na babalik ang mga ito. Ang kwento ay hindi natapos doon, dahil ang departamento ay nagpatuloy sa investigasyon, at natuklasan ang isang tribo ng aswang na nagtatago sa bundok, na ang bawat miyembro ay mailihim na pagnanasa sa laman ng tao. Sa karanasan ni Sergeant Ramirez, pagkatapos ng laban, patuloy na nagpupumilit siyang maging matatag para sa kanyang mga kasama. Araw-araw, ginagawa niya ang lahat upang matustusan ang kanilang pangangailangan, mula sa paghahanda ng plano hanggang sa pagtulong sa kanilang pagsasanay. Ngunit sa kanyang serbisyo, madalas siyang pumupunta sa liblib na lugar, at doon, naaalala niya ang mga babala tungkol sa mga maligno na maaaring dumating sa anyo ng tao o hayop. Isang beses, habang nasa isang malayong bundok siya upang magrekon, may matandang lalaki na nag-alok sa kanya ng pagkain. Naalala niya ang nangyari sa gabi ng laban, kaya tumanggi siya ng magalang. Sa kanyang pagbabalik, mas lalo niyang binibigyang diin sa kanyang mga sundalo ang pag-iingat. Huwag kayong tatanggap ng anuman mula sa hindi kilala, dahil maaaring maisumpa iyon, sabi niya. Ang mga sundalo ay sumusunod, at sa kanilang base, ibinabahagi rin nila ang aral na iyon sa iba. Sa paglipas ng mga taon, lumalaki ang kanyang karanasan na matatag at maingat. Naging isang mabuting lider siya, habang ang kanyang mga alaala ay nagiging malapit sa kanyang buhay. Ngunit hindi nawawala ang lungkot niya. Sa gabi, madalas niyang naaalala ang mga nawala at nagdarasal para sa kanilang kaluluwa. Natutunan niyang ang buhay ay puno ng mga pagsubok, ngunit sa tulong ng pamilya at paniniwala, maaaring malampasan ang mga ito. Sa wakas, ang mga kwento na ito ay nagiging babala sa lahat, na sa gitna ng ordinaryong buhay sa bundok, may mga nilalang na nag-aabang, at ang pag-iingat at panalangin ay susi upang maprotektahan ang sarili. Sa isa pang kwento, si Aling Maria ay nag-alaga sa kanyang inaanak na si Lena, na may lihim na panganib mula sa mga aswang. Ang kanyang buhay ay puno ng takot, at sa bawat gabi, ang presensya ay naghihintay, na ang bawat anino ay tila buhay. Sa wakas, nakaligtas sila, ngunit ang takot ay nanatili. Sa isang liblib na barangay sa gilid ng bundok ng Maligaya sa Mindanao, dumating ang utos na malinaw at walang puwang para sa pag-aalinlangan. Bilang isang sundalo na may higit 20 taon na serbisyo, si Sergeant Jose Ramirez ay sanay na sa init ng putukan, sa bigat ng uniforme na basang-basa ng pawis, sa gitna ng pagbuhos ng ulan na tila walang katapusan, at sa amoy ng usok mula sa baril na kadalasan ay nagsisilbing hudyat ng panganib na maaaring wakasan ang buhay sa isang iglap. Ngunit may isang operasyon sa kanyang karanasan na hanggang ngayon ay hindi niya lubos maisip kung paano niya nalagpasan. Isang gabi na nagdala sa kanila sa pinakamalalim at pinakamadilim na bahagi ng kabundukan, kung saan ang init ng araw ay walang saysay kumpara sa lamig ng takot na sumisingaw mula sa bawat anino. Ang misyon ay magsagawa ng reconnaissance sa isang liblib na barangay, ayon sa mga ulat na may presensya ng armadong grupo roon. Ngunit kakaiba ang mga sinasabi ng mga residente na nagbigay ng impormasyon. Hindi lang daw basta tao ang kalaban kundi mga nilalang na matagal nang binubulong-bulong sa paligid, mga kwentong pampatakot na tila buhay na buhay sa dilim ng gabi. Bilang isang sundalo, sanay si Sergeant Ramirez na ihiwalay ang realidad sa mga alamat, ngunit hindi niya maikakailana sa mga baryong kasing liblib ng lugar na iyon, ang mga alamat ay minsan humahalo sa katotohanan, na para bang ang mga kwento ng matatanda ay maisariling buhay na gumagapang sa dilim. Dumating sila sa paanan ng bundok isang hapon, at kaagad naramdam ang kakaibang katahimikan na tila kumakapit sa bawat dahon at sanga.
Tanging huni ng mga uwak na parang nagbabanta at langit-ngit na mga sanga na tila sumisigaw sa hangin ang maririnig, na bawat tunog ay nagpapadagdag sa bigat ng hangin sa kanilang dibdib. Sa bawat hakbang nila pataas, ramdam niya ang init ng lupa na tila nasusunog sa ilalim ng kanilang bota. Ngunit mas matindi ang pakiramdam na may nakamasid sa kanila mula sa kung saan. Isang presensya na hindi nakikita ngunit ramdam sa bawat hininga, na para bang ang mga puno ay may mga mata na sumusunod sa bawat galaw nila. Ang mga puno sa paligid ay matataas at siksik ang mga dahon, lumilikha ng makapal na kisam na humaharang sa liwanag ng araw, na bawat sinag na nakalusot ay tila nahihirapang makarating sa lupa, na nag-iiwan ng mga anino na gumagalaw ng kusa. Nakahanda ang kanilang mga sandata, ngunit ang kanyang dibdib ay tila binibigatan ng isang hindi nakikitang kamay, na bawat hakbang ay nagpapalakas ng pakiramdam na sila ay hindi lamang ng huli kundi sila rin ay hinuhuli. Habang tumatagal ang pag-akyat, mas lumalalim ang kagubatan, at ang liwanag ay unti-unting nawawala, na tila ang gabi ay maaga nang dumarating kahit 3:00 pa lamang ng hapon. Mula sa itaas ng bundok, may nakikita siyang mga lumilipad na anino na tila kumikislap sa kaunting sinag ng araw, na ang bawat pagaspas ng pakpak ay parang hudyat ng panganib na papalapit. Hindi niya agad ito pinansin, iniisip na baka mga paniki lamang, ngunit kakaiba ang hugis ng kanilang mga pakpak, mas mahahaba, mas manipis, at tila kumikislap na may kakaibang ningning kapag nasasapawan ng liwanag, na para bang hindi sila basta hayop kundi mga nilalang na may layunin. Nakikita niyang paikot-ikot sila sa iisang lugar, na tila may binabantayan o pinapalibutan, at bawat paglipad ay nagpapadagdag sa kanyang kaba, na para bang ang mga ito ay naghihintay ng tamang oras upang umatake. Pagdating nila sa gitna ng kagubatan, napansin niyang kakaiba ang amoy sa paligid. May bahid ng bulok na karne, halong asim ng dugo na tila sariwa pa, at isang uri ng halimuyak na nakakasulasok sa ilong, na bawat hininga ay nagpaparamdam ng kamatayan na malapit na. Alam niya ang amoy ng kamatayan sa larangan ang digmaan, at ito ay walang pagkakaiba, na bawat whiff ay nagpapaalala sa kanya ng mga bangkay na naiwan sa battlefield, ngunit dito ay mas matindi, na para bang ang hangin mismo ay nabubuhay sa bulok na laman. Nakita niya ang baryo na tinutukoy sa mapa, subalit wala silang nadatnang tao, tahimik, parang abandonado, na ang bawat bahay ay yari sa kahoy na halos gibana, at ang ilan ay may bakas ng sunog na tila gawa ng hindi natural na apoy. Sa lupa, may mga marka na tila pinagdaanan ng mabibigat na paa o kuko na matatalim, na bawat bakas ay nag-iiwan ng dugo na tuyo na ngunit may amoy pa rin ang sariwang karne. Sa gilid ng isang kubo, may natagpo silang mga buto ng hayop o baka ng tao, na malinis ang pagkakanguya, na para bang nilapan ng mabangis na hayop, ngunit kakaiba ang pagkakaputol ng mga buto. Parang gawa ng matalas na kasangkapan na hindi lang pangkaraniwang ngipin, na bawat buto ay may bakas ng mga ngipin na tila kayang durugin ang bakal. Habang sinusuri niya ang paligid, naramdaman niya ang pag-ihip ng malamig na hangin na maihalong amoy ng dugo. Kasabay nito ay narinig niya ang mababang alingaw na parang huni ng ibon, ngunit mas malalim at mas nakakakilabot, na dumediretso sa kanyang kalamnan at nagpapatindig ng balahibo. Nakatingin siya sa dilim ng gubat, at sa gilid ng kanyang paningin, may dumaan na mabilis na anino na tila gumagalaw ng mailayunin, at nang lingunin niya, wala na ito, ngunit ang pakiramdam na may nakamasid ay nanatili, na para bang ang mga puno ay may buhay na sumusunod sa bawat galaw niya. Sa unang pagkakataon sa kanyang serbisyo, ramdam niya ang matinding kaba na hindi dulot ng bala o granada kundi ng isang uri ng kalabang hindi niya lubos maunawaan, na ang bawat segundo ay nagpaparamdam ng kamatayan na papalapit. Doon niya naisip na baka nga may katotohanan ang mga alamat na matagal nang ikinukwento ng matatanda, at ngayong narito sila, wala nang atrasan. Hindi niya alam na ang gabing iyon ang simula ng pinakamamatinding bangungot ng kanyang buhay, bilang isang sundalo, na ang bawat hakbang ay naglalapit sa kanila sa isang katotohanan na mas madilim kaysa sa gabi mismo. Sa paglipas ng oras, unti-unting sumisiksik ang katahimikan sa buong paligid, na sa loob ng kanilang kampo, ramdam ng bawat isa ang bigat ng gabi na tila humihigop ng lahat ng tunog, iniipit ang hininga at pinapabilis ang tibok ng puso. Nakahiga siya sa loob ng maliit na tolda, pero hindi siya mapakali, na ang init ng gabi ay tila mas matindi, na maihalong amoy ng bulok na nagpapaduwal. Nakarinig siya ng mga yapak na hindi galing sa kanilang mga kasama, magaan na tunog na parang hayop na nagmamasid mula sa dilim, na bawat yabag ay nagpapatindig ng balahibo at nagpaparamdam ng panganib na papalapit.
Nakita niya ang mga mapupulang mata na kumikislap mula sa mga anino, na bawat kislap ay parang turo ng kamatayan, at ang dilim ay tila mas makapal, na maisariling buhay na pilit silang binabalot. Nakahiga siya sa loob ng tolda, ngunit ang kanyang dibdib ay tila binibigatan ng isang hindi nakikitang kamay, na bawat hininga ay nagpaparamdam ng presensya na gumagapang sa dilim. Sa unang pagkakataon, ang kanyang rifle ay tila walang silbi, dahil ang kalaban ay hindi tao kundi isang bagay na mas matindi, na ang bawat alingawngaw ay nagpapaalala sa kanya ng mga kwento ng matatanda tungkol sa mga aswang na nagpapanggap bilang tao sa araw at nagiging halimaw sa gabi. At sa gabing iyon, ang kanyang takot ay naging katotohanan, na ang bawat segundo ay puno ng takot na hindi niya naranasan sa digmaan, dahil ang kalaban ay hindi namamatay sa bala kundi tila bumabalik ng mas malakas, naghihintay ng pagkakataon upang lumapan ng laman. Sa gitna ng laban, nakita niya ang isa sa kanyang kasamahan na nahila ng isang nilalang sa dilim, at ang sigaw nito ay nag-etso sa gabi, na ang bawat hiyaw ay puno ng sakit na hindi maipaliwanag, na ang dugo ay tumalsik sa lupa na tila ulan ng kamatayan. Pinilit niyang sumunod, ngunit ang dilim ay tila sumasakop sa kanya, na ang bawat hakbang ay nagpaparanas ng lamig na gumagapang sa kanyang balat. Sa wakas, nakita niya ang nilalang na lumilipad sa itaas, na ang pakpak ay pumapagaspas na may tunog ng kamatayan, at ang kanyang kasamahan ay nawala na sa dilim, na ang tanging natira ay ang amoy ng dugo na nananatili sa hangin. Ang gabi ay naging isang walang katapusang bangungot, na ang bawat segundo ay puno ng takot na hindi niya naranasan sa digmaan, dahil ang kalaban ay hindi namamatay sa bala kundi tila bumabalik ng mas malakas, naghihintay ng pagkakataon upang lumapan ng laman. Sa sumunod na mga oras, ang laban ay nagpatuloy, na ang bawat putok ng baril ay tila walang epekto, at ang mga nilalang ay bumabalik ng mas mabangis, na ang bawat atake ay puno ng gutom na hindi mapawi. Sa wakas, sa pamamagitan ng dasal at sandigan, nakaligtas sila, ngunit ang karanasan ay nag-iwan ng anino sa kanyang buhay, na ang bawat gabi ay puno ng takot na babalik ang mga ito. Ang kwento ay hindi natapos doon, dahil ang departamento ay nagpatuloy sa investigasyon, at natuklasan ang isang tribo ng aswang na nagtatago sa bundok, na ang bawat miyembro ay mailihim na pagnanasa sa laman ng tao. Sa karanasan ni Sergeant Ramirez, pagkatapos ng laban, patuloy na nagpupumilit siyang maging matatag para sa kanyang mga kasama. Araw-araw, ginagawa niya ang lahat upang matustusan ang kanilang pangangailangan, mula sa paghahanda ng plano hanggang sa pagtulong sa kanilang pagsasanay. Ngunit sa kanyang serbisyo, madalas siyang pumupunta sa liblib na lugar, at doon, naaalala niya ang mga babala tungkol sa mga maligno na maaaring dumating sa anyo ng tao o hayop. Isang beses, habang nasa isang malayong bundok siya upang magrekon, may matandang lalaki na nag-alok sa kanya ng pagkain. Naalala niya ang nangyari sa gabi ng laban, kaya tumanggi siya ng magalang. Sa kanyang pagbabalik, mas lalo niyang binibigyang diin sa kanyang mga sundalo ang pag-iingat. Huwag kayong tatanggap ng anuman mula sa hindi kilala, dahil maaaring maisumpa iyon, sabi niya. Ang mga sundalo ay sumusunod, at sa kanilang base, ibinabahagi rin nila ang aral na iyon sa iba. Sa paglipas ng mga taon, lumalaki ang kanyang karanasan na matatag at maingat. Naging isang mabuting lider siya, habang ang kanyang mga alaala ay nagiging malapit sa kanyang buhay. Ngunit hindi nawawala ang lungkot niya. Sa gabi, madalas niyang naaalala ang mga nawala at nagdarasal para sa kanilang kaluluwa. Natutunan niyang ang buhay ay puno ng mga pagsubok, ngunit sa tulong ng pamilya at paniniwala, maaaring malampasan ang mga ito. Sa wakas, ang mga kwento na ito ay nagiging babala sa lahat, na sa gitna ng ordinaryong buhay sa bundok, may mga nilalang na nag-aabang, at ang pag-iingat at panalangin ay susi upang maprotektahan ang sarili. Sa isa pang kwento, si Aling Maria ay nag-alaga sa kanyang inaanak na si Lena, na may lihim na panganib mula sa mga aswang. Ang kanyang buhay ay puno ng takot, at sa bawat gabi, ang presensya ay naghihintay, na ang bawat anino ay tila buhay. Sa wakas, nakaligtas sila, ngunit ang takot ay nanatili.